Okay, so good day to all listeners. Welcome back to our podcast. This is again Johnny B. Johnny B in the house, and as promised, we'll be tackling about the difference of active and passive income. Okay, so dahil nga ang topic natin ngayon is medyo I don't know if I could say maselan, pero this would be parang informational podcast sa mga nagbabalak dyan na magnegosyo dahil marami na rin tayong mga nakikita sa social media about passive income. They're telling us na mas okay to. You don't have to do much effort because money will work for you. Pero before we go further on that one, let's first tackle about the difference between an active income and a passive income. So dire-diretso na to mga kabiano po para hindi na tayo magtagal. Kung titingnan natin sa Google, active income refers to income received for performing a service. So ibig sabihin nito, isa sa mga active income is your wages. Kung halimbawa ikay isang empleyado, syempre, kapalit ng pagtatrabaho mo sa kumpanya is sinasahuran kanila. Okay? So, yun yung active income. And then, other than that, pwedeng commission. Kung halimbawa is nasa real estate ka, nagbebenta ka ng mga properties. Kapag nagkaroon ka ng benta sa isang client, meron kang commission. So, that's also a form of active income. And then pwede ko na rin masabing business, lalo na sa mga small businesses. Kasi kapag halimbawa nag-put up ka ng isang negosyo, lalong-lalo na kung halimbawa maliit pa lang kayo at hindi pa ganun kalaki yung mga tauhan ninyo, most probably ikaw rin ang kikilos doon. So kapag nakapagbenta ka, syempre meron kang kita out of that. Kapag hindi ka nagbukas ng negosyo mo, wala ka rin kikitain. So, ibig sabihin ito yung mga active income. So, that's the simple way to, I may say, define active income. Okay? So, on the other hand naman, itong passive income, it is an income wherein you don't have to actively work for it. So, ibig sabihin nga nito, ito na yung, kumbaga, ewan ko, yung iba parang exage na sinasabi nila, relax ka lang, pera na ang magtatrabaho sa'yo. Dadating na lang ang pera sa'yo. Pero hindi basta-basta ganun yan. Ano ba yung parang intricate details dito? Okay? So, passive income is actually, kumbaga, pagtatrabahuhan mo na to for a long period of time until dumating yung point na kapag lumago na yung isang pinuhunan mo, babalik naman ang pera sa'yo. Yun yung tinatawag na return of investment. Alright? Diba? At least malinaw na. Ano yung mga example neto? So, one of them is sinasabi ng mga ibang YouTuber, lalo na sa financial aspect, is yung realty. Halimbawa, nag-put up ka ng isang, I may say, rentals. Magre-renta ka ng, or magpo-put up ka ng isang apartment para rentahan. Over time, hindi mo, actually, hindi over time eh. Kumbaga, hindi mo agad-agad makikita yung return of investment mo or yung kinikita mo rito. Siyempre, mamumuhunan ka muna, mag-shell out ka muna ng pera para bumili ng lupa, magpatayo ng bahay or apartment. So, it would take time, sacrifice, or even your own money or savings bago mo makita yung kikitain nito. Once na na-establish mo na yung realty or property mo, apartment man yan or bahay mo, kung pinaupahan mo na to, then that would be the time na yung pera na magtatrabaho sa'yo. Kumbaga, pag may rumenta dun sa property mo, yung pera na manggagaling dun is yun na yung mag-generate to itself. Yun yung nga yung sinasabi nila, kahit matulog ka, is meron kang perang kinikita. O, diba? Hindi basta-basta yun na parang sinasabi lang nila, passive income, napakadali lang yan. No. It's a big sacrifice. Yun naman ang kaibahan nun sa active income. Sa active income, yes, medyo magkakaroon ka rin ng konting sacrifice. Siyempre, paghahandaan mo kung halimbawa mag-a-apply ka sa trabaho, hindi mo rin alam kung agad-agad kang ma-hire.
Pero kung ma-hire ka man, syempre magtatrabaho ka, you'll do your best to perform in the company. Pag nakitaan ka na nila ng effort, syempre, susweldohan ka na nila in a regular basis. Kinsenas, katapusan. And then, yun ang active income eh. Kumbaga, meron ka na agad ini-expect kapag ka nagtatrabaho ka. Pero ang problema doon is, you work for others, kumbaga sabi nga nila, you work for others' dream. Kasi, kumbaga, nilalaan mo yung oras mo sa employer mo para sila yung kumita. Kumbaga, bahagi lang nung kinikita nila is yung sweldo mo. That's, I may say, a sad part of it. Although, syempre, on the brighter side, ang active income, meron ka ng sure na kinikita tuwing kinsenas at katapusan. Hindi katulad kapag passive income, medyo matagal mong pagtatrabahuan to bago bumalik sa'yo yung, kumbaga, yung bunga nung pinaghirapan mo. Hindi mo pa nga alam kung kikita nga yung business mo or hindi. So, those are both of the things that you would like to consider. Now, para sa akin, bilang isang empleyado, kumbaga, yun nga, sinasabi ko, merong sure shot na sweldo yan eh. Meron ka ng sure na kinikita for as long na hindi naman pabagsak yung company na pinagtatrabahuhan mo, stable naman, kumikita ka. Okay? Now, on that point, habang alam mong bata ka pa, malakas ka pa, at stable naman yung job mo, that would be the time. Hoy, may aso. That's our dog. That's Apa. I don't know, baka may nakitang pusa sa likuran namin. Baka na record dito. But anyway, that's ano naman. Kumbaga parang icebreaker lang. Okay, going back. So, kagaya nga na sinasabi ko kanina, kapag naghahanap buhay tayo, meron tayong sure shot na kinikita, ini-expect. That's an active income. Okay? Now, ako bilang empleyado, I would advise or suggest sa mga fellow employees out there, mga kabi, habang malakas pa tayo, bata pa tayo, at we could still work, ipon lang tayo. Okay? Hindi naman kailangan na parang big savings. Kahit siguro paunti-unti lang. Mga 1,000 pesos, 2,000 or 3,000 kada kinsenas katapusan, magtabi ka na for your savings, for your emergency, para kung sakaling in the future makaipon ka na ng malaki-laki at maisipan mong magnegosyo, you could put up a small business that may become a passive income for you in the future. O, di ba? Kasi habang tumatagal naman, hindi naman tayo laging naghahanap buhay. Kumbaga, sabi nga nila, kapag tumanda ka na, dapat meron ka ng secure na pinagkakakitaan. That would be the time na yung pera na magtatrabaho sa'yo. Kumbaga, kahit wala ka ng work, meron ka ng safety net na tinatawag nila. O, diba? And also, one more thing nga pala, on the other hand, passive income, kahit naman bata pa tayo, halimbawa, nangingempleyo pa kayo, pwede pa rin naman kayong magkaroon ng passive income on this side eh. Diba? Yun yung mga side hustle. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, this is actually through social media, pwedeng maging passive income to in the long run. Okay? Kagaya nga nung in-example ko, I have my first YouTube channel. Kumbaga, kumikita na siya, pero hindi siya constantly nakakakuha ng revenue every month. Kasi medyo maliit pa rin ang community ko. Although, part na ako ng YouTube partnership program, nabibigyan na nila ako ng a bit of their share kapag ka naabot ko na yung threshold nila, which is $100. O, diba? In a way, nagiging passive to. Bakit? Yung mga previous video ko, yung mga lumang video ko, na naka-imbak lang dun sa channel ko is napapanood pa rin. So, more views equals revenue. O, diba? Kapag ka nag-accumulate na yon, dumagdag at naipon hanggang $100, meron na naman akong susweldohin. O, diba? Some sort of passive income. At napakaganda nun, mga kabi. O, diba? Kung halimbawa bata pa kayo, why not try social media in a good way? Okay?
Nasa sa inyo na yung kung ano yung niche ninyo. Napakaraming pwede mapagpilian na niche. Pwedeng on the financial side, di ba? O kung medyo techie kayo, pwede kayong mag-present ng video all about technology. Mga bagong gadgets, bagong cellphones, and ano pa ba? Kung halimbawa naman, food review, pwede rin. You could introduce to your viewers yung mga bagong restaurants out there. Mag-review kayo kung masarap yung pagkain or whatnot. Diba? Pagkatagalan yan, magkakaroon ng traction yan eh. Hindi naman agad-agad na pag nag-put up ka ng video ngayon, bukas ang dami mo ng viewers, ang dami mo ng subscribers. That's what I'm trying to point out yung kanina sa passive income. Hindi agad-agad makikita yung growth. Medyo matagal, it may count months or even years. Pero, pag pursigihin mo lang at makikita mo rin yan, mag-grow din ang inyong channel, and then, kalaunan, passive income na rin yan, di ba? So, napakaganda ng mga kabi. There are a lot of things that you could be able to think of kung gusto mong mag-put up ng passive income, such as small businesses na hindi ka na masyado mag-e-effort in the long run. So, ano pa ba? Well, I think those are the things that I can say. Meron pa pala. Pwede ka ring pumasok sa stock market. Kung halimbawa meron kang maliit na pera, alam ko, if I'm not mistaken, mga 5,000 pesos, pwede ka nang mamuhunan sa stock market. And then, titingnan mo lang yung growth nung company na pinaglaga mo na shares. And then, may mga iba pang mga company dito, kapag kumita sila, nagbibigay sila ng dividend in the long run. O, diba? Passive income din yan. So, other than that, ayun nga, yung sinasabi ko kanina na realty or yung sa property, although yun medyo malaki-laking investment ang kailangan mo dito talaga. Talaga mamumuhunan ka ng napakalaki dyan. Pero kung halimbawa, you're just starting, at halimbawa kung nangingempleyo ka nga kagaya ko, medyo ano pa yon, kumbaga malaki-laking bubunuin pa na pera. You could just start for a small businesses, diba? Ayun nga, kagaya nung sinabi ko kanina, social media, sikat na sikat ngayon yan. Talagang yun yung, kumbaga, top of the game when it comes sa businesses. Yung iba nga dyan pero wag nyo gagayahin yun May mga iba dyan, parang just for the fame. Wala na silang pakialam kung nakakahiya yung ginagawa nila. Basta for the views. Ayoko naman na ganun. I don't advise those kind of, kumbaga, platform. Diba? Andyan yung social media sa atin, gamitin natin ng tama. You could share some good ideas para mag-benefit sa mas maraming nakakapanood, nakakapakinig. Diba? And I hope sa ganitong platform na ginagawa ko, like this podcast na pinadaan ko sa YouTube, makarating sa inyo, sa mas marami pang mga kabi. So, help this community grow. Alam ko ngayon, as of this recording, medyo maliit pa. Actually, this would be my third podcast. And I hope sa maikling minuto ng pagpa-podcast ko na to is may matutunan kayo. But anyway, God willing, magkakaroon pa tayo ng mga different topics in the future. All about finances pa rin, money management. Again, disclaimer lang, hindi naman ako financial advisor or any expert when it comes to money management. Ako naman is I'm just sharing with you those things na na-experience ko na when it comes sa financing, handling monies, and thank God nag-grow din naman. Okay, may mga iba, may failures din. Siyempre, kasama rin naman sa buhay yon, may mga failures din tayo when it comes sa businesses. But at least you have an idea now, mga kabi. Okay? At yun. So, for the meantime na kayo yung bagong graduate, to all millennials and Gen Zs na naghahanap ng trabaho, sipagan nyo lang. Kapag nakakuha na kayo ng sweldo, make sure na magtabi-tabi din kayo for future purposes, safety net na rin. And one more thing pa pala, isa pang passive income
na pwede is yung insurance. 'Di ba? So, kapag ka pumasok kayo sa insurance, syempre, mga first year, second year, hanggang, if I'm not mistaken, fifth year ninyo or hanggang sa mag 10th year, nagbabayad kayo sa inyong insurance. So, hindi agad-agad ninyo nakikita yung return of investment. Kapag lumaki na yung ipon ninyo sa inyong insurance, doon na kayo bibigyan nung, kumbaga, doon nyo na mararamdaman yung balik ng pera sa inyo pag naglagak kayo sa insurance. 'Di ba? Kasi insurance nga you are insured in your future na meron kang makukuha na pera sa mga inipon mo. Although medyo rin yun, malaki-laki, pero depende na rin sa agent ninyo na pwede nyong mailaan sa pagbayad ng insurance. Merong halimbawang every 3 months, meron naman every 6 months maghuhulog ka sa insurance. Ganon. Depende sa napag-usapan nyo yan And then kapag ka naipon yan, mag-accumulate, meron ka na makukuha yan in the long run. After 10 years, yung pinakamatagal ata, if I'm not mistaken. Ayun. Those are passive incomes na masasabi ko. Okay? So, for the meantime, mga kabi, dito na lang muna. At syempre, like I've said, God willing, magkakaroon pa tayong mga different topics. I hope may natutunan kayo dito sa podcast na to. Again, this is Johnny B. And God bless to you all. And peace.